Sa video na ito, pag-uusapan natin ang hindi pangkaraniwang buhay ng tinaguriang Pinoy Sakuragi ng PBA, si Mark Pingris. Kung makikita mo ang kanyang buhay ngayon, mahirap isipin na minsan ay naranasan niyang matulog sa sahig ng isang palengke at mangarap lamang ng isang simpleng buhay para sa kanyang pamilya. Pero bago natin alamin kung paano niya nalampasan ang matinding kahirapan at naging isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa kasaysayan ng PBA, si Mark Pingris o mas kilala bilang Pinoy Sakuragi ay isa sa mga manlalarong nag-iwan ng malaking marka sa Philippine Basketball Association. Pero bago niya maranasan ang kasikatan, malaking sahod, mga championship at pagkilala ng mga tagahanga, isang napakahirap na buhay muna ang kanyang pinagdaanan. Ipinanganak si John Mark Pingris Jr. noong Oktubre 16, 1981 sa Pozo Rubio, Pangasinan. Anak siya ni Erlinda Prado at ng French na si John Mark Pingris Sr. Ngunit sanggol pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama. Lumaki si Mark na hindi nakasama at halos hindi nakilala ang kanyang ama. Kaya naman ang kanyang ina ang nagsumikap upang maitawid ang kanilang pamilya sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay, ginawa ng kanyang ina ang lahat para lamang may maipakain sa kanilang pamilya. Dahil sa matinding kahirapan, dumating sa punto na napilitan silang matulog sa sahig ng palengke sa Pozo Rubio. At para makatulong sa kanyang ina, maaga ring natutong magtrabaho si Mark. Naging kargador siya sa palengke. Nagbenta rin siya ng ice buko, kandila at kung ano-ano pang produkto para lamang kumita ng pera. Pero sa gitna ng lahat ng paghihirap na yon, may isang bagay na hindi niya binitawan, ang kanyang pangarap na maging basketball player. Noong una, hindi pa man siya agad natanggap sa school tryout. Pero sa halip na sumuko, lalo siyang nagsikap hanggang sa kanyang ikalawang taon sa high school, tuluyan siyang nakapasok sa varsity team at mula roon, unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Nang pumunta siya sa Maynila para maglaro sa kolehiyo, hindi pa rin naging madali ang kanyang sitwasyon. Salat pa rin siya sa pera at kung minsan, wala siyang pambili ng pagkain. Sa isang panayam, ibinahagi ni Mark na may mga pagkakataong kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain ng kanyang mga kakampi. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw na hindi na niya kailangang magutom at makakain din siya ng mga pagkaing dati ay pangarap lamang niya. Bago tuluyang makarating sa PBA, naglaro muna siya sa iba't ibang liga upang mapansin ng mga scout. At noong 2004 PBA draft, dumating na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Napili siya bilang 3rd overall pick ng FedEx Express. Kalaunan, na-trade siya sa Pure Foods franchise na ngayon ay kilala bilang Magnolia Hotshots. Dito tunay na nagniningning ang kanyang karera. Mula sa isang batang kargador sa palengke, naging isa siya sa pinakarespetadong defender at rebounder sa kasaysayan ng PBA. At nang matanggap niya ang kanyang unang malaking sahod bilang professional basketball player, hindi niya ito ginastos para sa sarili lamang. Ang una niyang malaking ginawa ay ang ipagawa ang isang bahay para sa kanyang ina bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Sa loob ng 16 years sa PBA, nakamit ni Mark Pingris ang maraming tagumpay. Naging 9-time PBA champion, 2-time PBA Finals MVP, 3-time PBA Defensive Player of the Year, at 15-time PBA All-Star. Isa rin siya sa mga napabilang sa listahan ng 40 greatest players in PBA history. Ngunit tulad ng lahat ng atleta, dumating din ang panahon na kinailangan niyang magpaalam sa basketball. Noong Mayo 25, 2021, sa edad na 39, opisyal nang inanunsyo ni Mark Pingris ang kanyang pagreretiro sa PBA dahil sa mga injury at matinding wear and tear na natamo niya sa kanyang mahabang karera at bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa Magnolia franchise. Noong December 2021, opisyal na ni-retire ng koponan ang kanyang jersey number na 15. Ibig sabihin, wala nang ibang manlalaro ang maaaring magsuot ng numerong iyon sa naturang koponan. Sa kanyang buhay pag-ibig naman, nakilala ni Mark ang aktres na si Danica Soto, anak nina Vic Soto at Dina Bonnevie. Nagkita ang dalawa noong 2005 sa isang gym. Noong panahong hindi pa sikat at wala pang malaking pangalan si Mark sa basketball, hindi itinago ni Mark ang kanyang pinagmulan. Ikinuwento niya kung paano siya nagsimula bilang isang batang palengke at kargador na nangarap lamang na makaahon sa kahirapan. Sa kalaunan, niligawan niya si Danica sa tradisyonal na paraan at pormal na hiningi ang basbas ng kanyang mga magulang. At noong March
March 3, 2007, ikinasal ang dalawa sa isang simpleng Christian ceremony. Mula sa isang batang nangarap lamang na makaalpas sa kahirapan, naging isang PBA legend si Mark Pingris. Isang kwento na nagpapatunay na minsan, hindi mo kailangang magsimula ng mayaman para magkaroon ng magandang kinabukasan dahil ang kahirapan ay maaaring maging bahagi ng iyong nakaraan pero hindi nito kailangang maging hadlang sa iyong pangarap. Mula sa pagiging batang palengke hanggang sa pagiging isang PBA champion at legend, ito ang kwento ng tinaguriang Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Ikaw, ano ang masasabi mo sa inspiring na buhay ni Mark Pingris? I-comment mo ang iyong opinion sa ating comment section at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos.